Alright, great day to all our OVI community members and digital partners. Another great day for OVI On Air. Habang nalalapit ang ating grand launch, meron tayong napakatinding guest right now, Coach Adrian. Coach Miko, I'm sure kakaibang araw po ang ipe-present natin ngayon dahil ibang-iba ang pag-uusapan natin ngayon dahil ako mismo very excited with our guest, Coach Miko. Yes, Coach Adrian, huwag natin patagalin kasi ako, I know we will learn a lot of wisdom today. Agree. Sa magandang kwentuhan, samahan nyo kami sa Kapihan Kwentuhan ngayon here in OVI On Air. Okay, Coach Miko, this is it. Lagi mo ang sinasabi. Hindi na natin pagtatagalin to kasi gaya ko, I'm sure you are all very excited with our guest, Coach Miko. Yes, definitely. And of course, sa lahat ng ating mga OVI community members that will join us today, ito po kakaiba. Because we're very privileged and honored to be with one of the founders and board of directors ng Orbis Victus International. So I'm sure you'll learn a lot. I'm sure marami tayong matutunan kahit kami ni Coach Adrian. Yes. He's very excited to hear some of the financial tips, some of the things, why OVI is important for you and for your family. And of course, ladies and gentlemen, without further ado, Coach Adrian, help us in welcoming our Chief Marketing Officer, one of our Board of Directors, known as Mr. Excitement. Here is our Sir John Asperi. Thank you so much, Miko. Thank you so much, Adrian. And good morning to both of you. And good morning sa lahat ng OVI community natin na nanonood ngayon, to all our viewers, especially to our digital partners sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, sa buong EC community natin sa buong mundo. Good morning sa inyo lahat, and thank you so much for watching us, especially now. Napakaganda ng topic natin ngayon about OVI. And I'm so excited para i-share sa inyo ang mga feedbacks na magagaling directly sa akin as one of the board of directors. Alright, yes, Sir John, we're very, very happy and thank you talaga sa pag-paunlak sa aming invitation dito sa OVI On Air. And we're very, very excited. Nag-usap kami kanina ni Coach Adrian welcoming you about this wonderful, and we know we'll learn a lot from you. Sir, maraming ating mga OVI community digital partners and members ang gustong malaman, coming from you straight, coming from our board of directors, coming from a founder of OVI, yung purpose, sir. One of the main purpose, kasi maraming nagpapasalamat na may OVI na dumating sa buhay nila. In fact, for the past 6 months that we are pre-launching pa lang, marami nang nagawang storya. Sir, yung purpose, ano bang pinanggalingan nito? Ano ba, saan ba nanggaling ang OVI? Well, Miko, napakagandang topic natin ngayon kasi gusto kong inform lahat ng ating mga viewers paano ba talaga naumpisan tong OVI na to. Well, it all started with the idea kasi kami board of directors, especially Dr. Ed Cabantog, our president, lagi namin iniisip kung paano pa kumita ng mas maganda ang ating mga community. Well, of course, vertical integration is very important in every company. So naisip natin na ano ba ang isang maganda at napakalaking industriya na pwedeng isabay dito sa ating EC. So nakita namin ang importance ng financial literacy. Nakita din namin gaano kalaki ang insurance industry. That is why pinagsama namin ang insurance and ang EC. That's why OVI ay lumabas. Yan. So we all started with vertical integration. Number 2, nakita namin ang ating mga community, especially our digital partners, na maraming kumikita ng malalaki. Believe me, sa gantong industriya, maraming pong yumaman. Napakalaki ng kanilang income. The problem is, hindi po sila financially literate. So that is why we want to help them, paano namin tutulungan para makaroon sila ng magandang financial literacy at gamitin nila ang pera ng tama in order for them to save for the future and for their family. Yan. And number 3, pinaka-importante is the protection itself. To protect themselves, including their family. Bilang isang board of director, no, alam nyo, marami akong ibang business. As an employer, marami akong nakitang mga halimbawa ng mga tao na hindi naging prepared sa kanilang buhay at nagkaroon ng isang hindi pagkakataon na, alam mo yun, hindi inaasahang pagkakataon na nangyari sa buhay nila at maraming kwentong ganyan, hindi sila prepared. Ang nangyari, nabaon sila sa utang. Doon namin gusto kayong tulungan. Yeah.
Actually, Coach Adrian, Sir John, thank you for that wonderful Simula pa lang, Coach Miko, punong-puno. puno, three purpose eh. Pero ako, what I really got from there, Sir John, yung number 2 eh. Kasi napaka-importante no, na totoo yun, no, maraming kumikita, maraming kumita ng mabilis, maraming kumita ng malaki in the industry of direct selling. And we have proven that for the past 2020 to 2021 during the pandemic. Kahit na medyo bagsak ang ekonomiya, maraming mga distributors ang kumita ng malaki. Kasi nga naman, it's entrepreneurship that you can do even you're at home, no? Home-based business. Pero again, yun yung gusto kong ma-focus on na ang OVI, sinimulan natin to actually create the catalyst. Kaya nga from the name itself, Orbis is a guiding tool, the compass towards victory in life. Sir John, coming from that perspective, ano ba yung mga pwede nating ibigay na tips kung ako isang distributor na kumikita ng malaki? Coming from you, sir, kayo rin po ay naging, I believe, nating lahat yan, na naging distributor, kumita ng malaki, coming from the grounds, coming from the field. Nung kumita kayo, sir, kailan yung point of your career na nasabi mong, eto na, kailangan kong i-manage yung finances ko? And can you give us some small tips lang, sir, on how you actually balance it, how you manage your finances? Alright. Alam mo, napakaganda ng topic natin ngayon kasi financial literacy. And ako, very particular ako dyan kasi I've seen a lot of people na from nothing, naging successful, at nangyari, bumalik ulit sa nothing. Or worse, baon pa sa utang. Correct. Ayan. So, ako, personally, no, gusto ko i-share sa both of you and to all our viewers, itong napakagandang topic na to. Well, siguro, ang pinaka-importante sa lahat, kung kayo po ay isang part ng community, or if you're just a part of the viewer, ang number 1, lakihan mo muna ang income mo. Yan, mag-focus ka, palakihin mo income mo. Kasi, useless kung walang pumapasok eh. Kailangan lumaki yung income mo. That's number 1. Pero huwag niyo pong kakalimutan, kasi marami po kumikita ng malaki galing sa wala o sa kapos. Ang nangyari, sa sobrang excitement, nakakita ng mga mentors nila na nagkaroon ng magandang kotse, naglabasan ng magandang kung ano ng mga gadgets na nilabas. Sila naman, because excited sila, panay ang bili dito, panay ang bili doon. Well, dito ko kayo tutulungan. Kasi ako, ever since I started in this industry, naniniwala po kasi ako talaga sa savings. Napaka-importante ng savings. So, second na topic natin is, when you are already earning, napag-usapan natin, kumikita ka, automatic dapat, 20% of your income, alright, dapat i-save mo kaagad yan. I know, maraming magsabi dyan, kapus-kapus na nga kami. Anong gagawin namin sa 20%? Gagawin mo lahat kasi you'll never know kailan mo magagamit tong 20% na to. Remember this, you save to invest. Hindi lang po basta itago po ito. Importante po is investment. Bakit importante investment? Maraming forms of investment at isang topic natin yan next time. Pero pag-usapan natin ngayon, when you save, para po yan sa investment. Tandaan niyo yan. So, 20% automatic. Pero pag kumikita ka na ng malaki, depende kung ano yung malaki sa'yo, syempre tataasan mo yung savings mo. Darating sa point na babaliktad na yan. Pwede maging 50% ang savings, or kung talagang katulad ng mga successful natin mga digital partners dito na kumikita ng milyon-milyon, 80% ang savings. Wow. 20% lang, yes. Nice. Pero sa mga nag-uumpisa dito, sa mga hindi pa gano'ng kumikita, 20% is enough. Pwede na yun. Itago niyo yun for emergency purposes and for investment. So are you saying, sir, no, napaka-importante pala na nagsisave regardless kung magkano yung kinikita? That is true. Oo. Oo. Sir, kung matanong ko lang kasi I'm sure Coach Miko marami nagtatanong sa'yo, lalo na nagsimula tayo dito, kailan daw ba pinakamagandang mag-start mag-save? Alright. Kung pag nag-uusapan natin, kailan ka dapat mag-start mag-save, you start at once the moment na may income ka. The moment na kumita ka, automatic yan. Ang isipin mo lagi, savings first before you spend. Yung iba kasi iniisip ka agad, katulad yan, minsan may mga tinatanong ko mga kaibigan ko, minsan mga kamag-anak ko, pag ikaw nagkaroon ka ng 1 million, tumama sa loto, anong gagawin mo? Alam mo mga sagot ka agad? Bibili ako ng gato. Bibili ako ng gato. Yung kagad ang ini-imagine nila, yung mga bibili nila. Hinihintay ko anong gagawin nila sa pera. Saka pala nasabihin na, siguro yung matitirang 20% isa-save ko. Never nilang naisip na para sila maging financially free, kailangan isipin muna nila na palakihin yung pera nila through investment. That's right. Kasi pag lumaki yung income nila, yung kikitain ng pera nila sa investment, yun pa lang ang pambibili mo ng mga gusto mo. That's right. Pala yun, no? Sir John, I love that. No, I believe I heard before a saying, no, na you don't eat the seed
Parang ganyan sinasabi niya, sir, no? You don't eat the seed, you plant the seed and you eat the fruit of the seed. Marami kasing Pilipino, Sir John, like what you said, na, yung buto ang kinakain ka agad eh. Tama, oo. You don't eat Wala the nang seed kasunod, eh. no? Yeah, wala nang kasunod tuloy, kaya kailangan paikutin talaga yan and everything. Pero, sir, ito, magandang pag-usapan kasi napag-usapan, 20% of what you earn, or what's coming in, your cash flow, is actually your savings. And it could actually grow bigger as time goes by, as you increase your income. Pero sir, isa sa mga nahihirapan ng marami nating mga community members is yung living within the means. Yung kumbaga, paano ba? For example, yes, Yung let's say, paycheck to paycheck, no? Yung 20% is your savings, pero a certain percentage goes to needs. Parang kulang pa nga sa pambayad ng kuryente, pangbayad ng bahay, mga pangailangan. And then, when they earn an ample amount of income, hindi na nadagdagan yung savings eh. Ang nadagdagan, yung pambayad sa mga pangailangan and wants. So, sir, can you give us an idea, kung nung panahon ninyo, sir, how do you started na, yung needs ninyo, may budgeting ba yan, starting living within your means? How did you do that? Napakagandang topic nito. Totoo naman kasi, napakahirap talaga pag-usapan ng savings and investment, lalo na kung alam mong kapus na kapus ka. Ayan. So, alam niyo, when I was starting sa gantong industriya, the right term that I should use is frugality or pagtitipid. Yan. Frugality. Kailangan napaka-importante ng healthy spending habits na ginagawa mo. So, pag pinag-usapan to, magkano ba yung total income mo? Dapat lahat ng income mo, alam mo magkano ang total. Pero make sure, alam mo rin yung total expenses mo. Correct. So, kailangan may matira. Pag walang natira, well, pwede pa natin pag-usapan, pero pagka negative, naku, napakalaking concern yan. delikado. Oo. So, it is very important na katulad ko when I was starting, instead nakakain ako sa labas, sa bahay na lang. Imbis na kakain kami sa labas ng mga barkada ko or after work, ang ginagawa is magbabaon na lang ako. Ayan, I remember that. Dati, instead na sasakay ako ng tricycle, wala pa akong kotse, sabi ko, lalakarin ko na lang. Total, konti lang naman. So, yung mga ganung paraan ba, instead na sasakay ka ng taxi, mag-bus na lang. So, gagawa ka ng mga means para makatipid talaga. Kasi hindi importante na hindi mas mataas ang expenses mo kaysa income mo. Yeah. Pero going back, sabi ko nga, it's very important na huwag ka lang mag-focus sa pagtitipid. Kasi kahit anong klaseng pagtitipid mo, kung hindi lalaki ang income mo, That's right. walang magbabago. Magtitipid ka lang, simply because para hindi ka mabaon sa utang. Tapos mag-focus ka, palaki mo ng palaki ng income mo. Ayan. That's the most important thing na dapat maintindihan nila. Correct. So, importante pa rin, sir, talaga, no? Kasi kung kahit anong tipid mo, walang pumapasok na income, masakit pa rin sa ulo, no, sir? Tama. Okay. Kaya ito yung maganda sa Orbis Victus, no, sir? Kaya marami nagpapasalamat. Kasi from, income, pwede kayo mag-produce ng income, changing a lot of people's lives when it comes to financial aspect. Tapos ito pa yung protection, no? Dalawa yung pinagsama nga, Coach Miko, di ba? Yeah. And of course, Sir John, talking about protection, kasi ito talaga yung pinagpapasalamat ng marami nating mga viewers, digital partners, and members for you and Doc Ed and the board of directors and the top management conceptualizing this wonderful platform, Orbis Victus International. In terms of protection, sir, yun yung isa sa importante na banggit nyo rin kanina na coming from an employer's perspective, meron kayong mga cases na narinig or may mga kwento na, okay ang buhay and then unexpected event happens to them and then kailangan humiram, kailangan magkaroon ng debt, and kaya nabanggit nyo rin yung utang, isa yun yung nagpapabaon lalo eh. Yung bad debt, yung utang na galing sa pambayad lang sa pangangailangan na hindi inaasahan. So, sir, from that, yung protection, pwedeng coming from your perspective, gaano talaga ka-importante sa'yo personally, yung protektado ka, yung may financial security ka like OVI? Okay, pag-usapan natin about protection. Well, ako kasi personally, I'm a believer of insurance. Kasi napaka-importante ng protection, especially para sa ating family. Ano ibig sabihin ng protection sa ating family? Itutulad ko to sa isang kotse. Na kapag ikaw may kotse ka at mahal na mahal mo yung kotse mo, gandang-ganda ka, iniingatan mo, syempre ayaw magagasgasan to, ayaw mo babangga to. So ang gagawin mo, ingatan mo talaga. Pero alam mo, ang aksidente kasi hindi mo masabi kailan pwede mangyari. Correct. Anytime, anywhere, pwedeng mangyari yan. Actually, kahit napakagaling kang driver, pero hindi mo masabi kung ano yung mga makakasalubong at mangyayari sa labas. So, ganun din ang buhay. Ang kotse, sabi nga nila, kailangan merong spare tire. Yeah. Kasi pag yan na flat, naku, wala na. Yes. Diba? So, ikaw, na-try ko yun eh. Mag-drive ka, pero wala ka spare tire, at the back of your mind, wala kang peace of mind eh. Correct, sir. Kasi, paano pag ito na flat, long driving ako? Anong mangyari? Wala.
hihinto ka talaga kung saan man. Ganon din ang buhay natin. Ayaw natin na ma-disrupt ang buhay ng family natin, including ours, kapag kami nangyari hindi maganda. So, protection is very important. Anytime, anything can happen, so you protect yourself. Now, pag ikaw naman ay employer, this is very important. Kasi marami nakadepend sa iyo. Ang dami ko nakitang kwento, narinig na nangyari sa mga employers na yung kanilang employee. Merong isang drugstore, no? Isang employee nila, nagkamali doon sa machine, yung mixing machine. Naipit yung kamay. Hindi naman nawala siya. Hindi siya totally kinuha ng Panginoon. Ano? Pero, disabled siya ngayon. So, hindi makapag-work. So, ang masakit niyan, syempre, dependent sila doon sa employer, binayaran na employer. Pero ang problema, yung tao, hanggang doon na lang, hindi na makapagdat ng trabaho. With protection, ang maganda nito, pwede ito protection for the employer, including the person itself. Bakit? Kasi as employers, kailangan protected yung mga tao mo. Para anything happens, yung OVI ang sasagot sa kanila. Hindi na po mabigat para sa inyo. So, ganun din sa family natin. Protektahan natin ang sarili natin para hindi magiging mabigat para sa ating mga family na maiiwan. That's right, that's Yun, right. yun yung napag-uusapan natin palagi, Coach Miko, yung passing the risk, no? That's right. Kesa problemahin pa natin to, let the other institution, like yung Orbis Victus, ang sumagot ng mga pangailangan ng mga tao. That's right. Kaya nga, maganda nga dapat lalo nila maintindihan itong OVI na to kasi iniisip nila laging, baka naman para lang sa mga namatay lang yan, mga ganun, o kaya para sa mga matitindi ang nangyari. Hindi nila alam na ang protection dito, meron naman itong medical reimbursement. Yan. Actually, hindi lang naman yun eh. Kahit na mabulag ang isang mata mo, covered pa din po yun. Every part of our body is very important. Alam po natin yan. Kapag naputol ang daliri mo, alam natin gaano ka-importante ang daliri natin. How much more ang isang kamay, ang isang mata. Dito sa OVI, we protect every part of your body. Hindi mo kailangan mamatay para lang maging protektado ka. And ang gusto kong i-point out dito, ang napakalaking market natin is yung mga kaibigan, kamag-anak natin, at kakilala natin na nag-work abroad. You are part of this industry. So, kailangan protected ka kasi you'll never know what will happen pag ikaw nasa ibang bansa. Katulad nung bagong product natin, yung repatriation. Napakaganda niyan. So, anytime, pag may nangyari sa'yo doon, sagot ng OVI ang pagdadala sa'yo dito. Hindi nga alam magandang pag-usapan na uwi kang wala ng buhay, pero it's your protection. Napakagastos kasi. Correct, sir. Tsaka yung uncertainty level, experience natin yung Coach Adrian, traveling and going there for quite some time. Iba yung uncertainty level pag nasa ibang bansa ka eh. Kaya mas mabuti talaga na, dapat protected ka, may peace of mind. And that's it, Sir John, tama yung sinabi niyo. I want to emphasize on that, na iba yung binavalue mo yung sarili mo, yung parts ng body mo, di ba? Tulad nga na sinabi niyo, sir, yung sasakyan nga di ba? Na may spare tire. In fact, even sasakyan, pag nilabas mo ng kasa, dapat nilalabas mo na may insurance na kagad eh. Pero yung nagmamaneho, yung most of the time, hindi insured. Tama. So, definitely, we are more valuable. Our body is more valuable than the car that we buy, the car that we ride. So, sir, ang ganda, no? Yung principles na binigay ninyo coming from your point of view, how important protection is. Pero may mga ibang mindset yung ating mga kababayang Pilipino, normally and average, na ang tingin nila, kasi bakit pa naman ako bibili ng proteksyon? Pangbibili ko na lang ng pagkain. Na ang tingin nila dito, gastos. Na tingin nila, ang kaya lang naman may bumili niyan, yung mga may pera na. Ang kaya lang naman may pera lang dyan para dyan sa ganyan, yung mga may sobrang pera. Pero paano kami na walang-wala? Paano pa kami bibili ng proteksyon? Yan, sir. Siguro, let's try to tap this kind of market. Let's try to tap this kind of people. Coming from your perspective po. Yun kasi ang notion eh. Pag sinabing insurance, para lang sa mga may kaya yan. Actually, napakamali nun. Kasi, the more na ikaw ay wala, the more na dapat insured ka. Correct. Kasi what you are protecting, hindi naman yung ngayon eh, kundi yung future. Ano ang pwedeng mangyari? Imagine nyo to, sa mga taong meron na, pag may nangyari sa kanila, actually, hindi na nila kailangan ng insurance pa eh. Kailangan nila for estate planning lang eh. Bakit? Kasi meron na yan. Pag yan nawala, may iwan sa kanilang pamilya. Pero paano yung mga wala, nag-uumpisa, kapos, or nang bumuhay ng sakto-sakto lang? Pag nawala, baon sa utang yan. Baon sa utang yan. Kaya nga, Miko and Adrian, no, kapag kapos ka, actually, mas kailangan mo ng protection. Katulad yan, marami ako narinig na nagpapa-insure sila kahit na for 1 hour lang sasakay ng flight,
Pagdating doon, tapos na yung insurance sila. Iba, sasakay ng barko, doon lang papa-insure sila. Pagkatapos noon, pagdating nila kung saan sila pupunta, tapos na rin. So dito, for 1 year, very cheap. 1 year insured ka, kahit ilang beses ka sumakay ng eroplano, ilang beses ka sumakay ng barko, ilang beses ka mag-drive, ilang beses ka sumakay ng pampasaherong bus, at ilang beses kang magmotorsiklo. Protected ka for 1 whole year. Ganun kaganda ang OVI for your own protection. That's right. That's right, correct. No? So, so yan, napakita natin kung gano'ng ganda ang protection, no? Gano'ng ka-importante. Pero sir, yung iba kasi tinatanong, bago tayo, barely 6 months, tapos mas marami ng established na protection provider, bakit naman magtitiwala sa Orbis Victus International, sir? Ayan. Alam mo, napakaganda ng topic na to kasi ang Orbis Victus International, hindi lang nakapokus sa protection. May financial empowerment. Yun ang pinakamalaking difference natin sa ibang mga insurance company. Well, we provide protection. That's very important. Pero, after nito, anong kasunod? Ang OVI ay nagbibigay ng isang magandang opportunity financially para matulungan kayong lumaki pa ang income ninyo. Doon ang magandang topic natin. Kasi dito sa OVI na to, we will help you para masustain ang income nyo plus palakin pang income ninyo. Great. Imagine nyo to, kung ikaw ay protected na, tapos tutulungan ka pa namin lumaki ang income mo, edi mas magiging masaya ang pamilya ninyo. That's right. That is also answering yung kaninang binanggit nyo, Sir John, no? Kasi ang problema ng iba, walang income. So dito, protected, will give you income. In fact, hindi lang giving income, papalakihin pa, no? Yung potential na lumaki ang kita po. Actually, Adrian, yun nga maganda sa OVI kasi we've combined financial empowerment and protection. Kasi ang maganda dito sa financial empowerment opportunity na offer natin sa ating mga community is that napakalaki ng industriyang to. Ang laki ng potential para magbago ang buhay ninyo. So imagine nyo to, direct selling with leverage system, pag pinagsama yan, nako, ang laki ng pwede mong kitain. Yun ang big difference natin sa ibang company. Dahil pinagsama natin itong dalawang to. So, sa ating mga viewers dito, it is very important na ma-educate kayo kung paano itong leverage system na ino-offer namin. Not only for the protection, but also for the income opportunity na pwedeng ibigay po sa inyo. Kasi you can build a big organization in order for you to maximize your earning potential. That's right. At marami ka pang matutulungan ng mga tao na gusto magkaroon ng extra income. Yes. Actually, Sir John, napakaganda niya sinabi niyo. In fact, para sa mga viewers na nakikinig ngayon, Coach Adrian, Sir John, malaking advantage din with OVI is that lahat ng sinabi nyo kanina is meron tayo mga trainings and programs that could actually guide them every step of the way. Kasi maybe some of them right now, medyo nagtataka, paano ba yung leverage system na yan? How does the financial empowerment works with protection? But dito, we will empower them with trainings and support. And again, Sir John, most of that is also coming from your leadership. Correct. Lahat yan natutunan natin. I'm sure narinig na ng ating mga viewers to from our previous episodes, no? And different trainings na kinokonduct ng training team. Si Sir John is really hands-on, no? That's right. Hindi lang sa pagtitrain at pagme-mentor sa atin, even sa paggawa ng mga schedules natin. Correct. Yes, actually, totoo yan, Adrian. No? Remember this, ang backbone ng every industry, especially ang OVI, is training. And we will assure everyone, especially our community, that we are going to support you, tutulungan namin kayo, educate namin kayo, para ma-maximize nyo ang earning potential ng industriyang ito. Wow, that's great, Coach Miko. And sure, lahat ng digital partners natin is very happy because this is an assurance coming from, not just from us, but from the board of directors. So, Sir, Coach Miko, I'm sure, alam ko, bitin na bitin yung mga digital partners natin, pati si Sir John, no? Pero, as much as we want to ask more questions, I'm sure, sir, this won't be the last time na you'll be guesting in our OVI. Totoo on yan. air. Sir, I hope, live to, sir, i-commit na natin. Ayun, sir, pero siguro, sir, for the last few minutes, baka we would like to take this opportunity na baka you would like to say something, especially with the upcoming event ng ating kumpanya. Okay, Adrian. Miko, thank you so much. Alam nyo, sobrang bitin at napakadaming topic ang dapat pag-usapan, especially dito sa OVI, especially sa protection and financial empowerment. Gusto kong ikwento paano palaki ng income ninyo, paano mag-organize at paano tulungan mag-create ng mga leaders, and paano din mag-invest. Yan, marami tayong topic pagdating sa investment.
Tuturuan ko kayo saan nyo dapat ilalagay ang pera ninyo, paano palalaguin, at anong mga una nyong bibilhin. Kasi mga katanungan na, bibili na ba kagad ako ng brand new na kotse? Sports car ba kagad? Cash ba, sir? Cash ba? O loan? Ang daming ganyang questions eh. Yeah. Well, pag-uusapan natin yan next time. But for now, gusto namin imbitahin kayo this coming March 27, Sunday, 3 p.m. sa Inares Sports Complex sa Pasig. Please be there. At kung hindi man kayo makakapunta dahil malayo kayo or nasa ibang bansa kayo, please watch our live streaming via our Facebook. So, kita-kita tayo doon. Sana mapanood nyo kami at marami pa kayo makikita at mapapanood, mababalitaan at maintindihan about OVI. Grand launching to ng OVI. Nag-uumpisa pa lang, kaya dapat kumataw na tayo. Kasi tandaan nyo, pag nag-uumpisa, sumabay ka na. Dahil pag ito nag-create ng momentum, naku, magugulat ka. Ang dami mong matutulungan, including yourself. Ang laki ng pwede nyong kitain. Yes! Wow, Coach Adrian, Sir John. Maraming salamat na napaunlakan mo kami to join ang kwentuhan dito sa OVI On Air. It's a privilege and honor for us to Yes, be sir. with you. Salamat po. Sobrang dami naming natutunan. And of course, like what Sir John said, we have committed already with you live. This will not be the first and last, but first of the many. Excited na ako sa mga next episode with Sir Mas John. maraming tanong ihanda natin, Coach Miko. Mas maraming tanong, mas maraming mga insights and details about especially investment. Excited ako dyan, ha? And of course, marami pa tayong matutunan with Sir John. Nagsisimula pa lang tayo. A long journey with OVI, with our board of directors, how hands-on they are. Let's maximize it. So once again, sa lahat ng OVI community, March 27, this is Miko Imson. And this is Adrian Del Rosario. See you guys. This is OVI On Air. God bless.